Gulo ng GMA Network at ABS-CBN muling nagbalik. Partnership ng GMA Network at ABS-CBN apektado ba? Baho ng GMA Network muling lumabas. Talaga namang marami na naman ngang mga nagulat, nang muli na naman ngang lumabas ang isyu ng pandaraya ng GMA Network sa TV ratings. Naayon nga sa isang article mula mismo sa ABS-CBN News, ay pinagtibay daw ng SC ang pagbasura sa reklamo ng GMA, laban sa ABS-CBN dahil sa TV ratings. Na kung saan ay binasura nga ng Korte Suprema ang reklamo ng GMA Network Inc. laban sa ABS-CBN Broadcasting Corporation, dahil sa umano'y mapanirang puri ng mga pahayag ng ABS-CBN, na nag-aakusa sa GMA na nagmamanipula daw ng isang TV ratings survey. Pero, paano nga ba ito nagsimula? Ayon sa isang article mula mismo sa ABS-CBN News, ay sa desisyon ng 3rd Division, ay ang mga ipinalabas na pahayag ng mga host ng ABS-CBN noong 2007 ay qualified privileged communication, at bumubuo ng isang patas at totoong ulat na ang mga tauhan ng GMA, ay bumisita sa mga tahanan upang maimpluwensyahan ang isang TV ratings survey. Binanggit din ng korte na bilang isang broadcasting corporation, na nakatuon sa pagbibigay sa publiko ng napapanahong impormasyon, ay responsibilidad daw ng ABS-CBN na iulat ang issue. Sinabi pa ng korte na malinaw na walang mali siya sa pagsasahimpapawid nito ng mga pahayag na pinag-uusapan, dahil ang mga ito ay sinusuportahan ng dokumentaryong ebidensya. Ayon pa nga dito na, undoubtedly, a review of the utterances aired on ABS-CBN refutes GMA's claim that these were deliberately and maliciously intended to defame GMA and ridiculed it before the public, the court said in the decision penned by Associate Justice Japar Dima Ampao. The court noted in the decision that ABS-CBN had hired AGB Nielsen to supply TV ratings data for Mega Manila and other urban regions nationwide. The contract required that the locations of the sample households, called panel homes, be kept strictly confidential to prevent tampering or interference by other media parties. ABS-CBN then received reports that individuals reportedly hired by GMA contacted some panel homes to influence viewing data by convincing residents to watch GMA programs, in exchange for monthly incentives of 500 pesos in cash and 300 pesos worth of groceries. The SC further noted that a GMA employee in Iloilo testified that the station manager ordered him and 6 others to find the panel homes, and convinced the residents to watch GMA programs in exchange for monetary incentives. Na kung titignan nga, ay sinabi dito na nakatanggap ang ABS-CBN ng mga ulat na ang GMA ay nakipag-ugnayan sa ilang panel homes, upang maimpluwensyahan ang viewing data sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa mga residente, na manood ng mga programa ng GMA, kapalit ng buwanang insentibo na 500 pesos na cash at 300 pesos na halaga ng mga groceries. Sinabi pa ng SC na isang empleyado ng GMA sa Iloilo, ang tumstigo na inutusan siya ng station manager at 6 na iba pa na hanapin ang panel homes, at kumbinsihin ang mga residente na manood ng mga programa ng GMA, kapalit ng monetary incentives. Dagdag pa nga dito na, the court also stated in the decision that AGB Nielsen's general manager, Maya Reforma, admitted that the panel homes had been tampered. ABS-CBN then aired Reforma's statements, prompting GMA to file a complaint for damages before the regional trial court against ABS-CBN for deliberately twisting Reforma's statements. ABS-CBN also filed counterclaims for damages. The RTC dismissed GMA's complaint as well as ABS-CBN's counterclaims. The decision of the RTC was then upheld by the Court of Appeals. The SC said it agrees with the CA. While ABS-CBN anchors its counterclaims on the baselessness of GMA's complaint, the fact remains that GMA was able to establish a cause of action against it based on the notion that the statements aired on its programs were defamatory, the SC said. Naayon naman nga dito, na isinaad din ng korte sa desisyon na inamin ng general manager ng AGB Nielsen, na si Maya Reforma, na pinakialaman o tampered ang panel homes. Naghain din ng counterclaim ang ABS-CBN para sa mga danyos. Pero ibinasura ng RTC ang reklamo ng GMA gayon din ang mga counterclaim ng ABS-CBN. Ang desisyon ng RTC ay pinagtibay ng Court of Appeals.
Sinabi din ng SC dito na sumasang-ayon ito sa CAA. Habang ang ABS-CBN ay pinagtibay ang mga kontra-claim nito sa kawalang basehan ng reklamo ng GMA. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Ayon naman sa mas detalyadong article mula Rappler na, the two kinds of privileged communication are, absolute, not actionable, even if the author acted in bad faith. Include statements made by members of Congress in the discharge of their duties, and allegations made by parties in their pleadings, among others. Qualified communications, although containing defamatory remarks, would not be actionable unless there's malice or bad faith. The SC ruled that the utterances made by ABS-CBN's hosts and guest speakers are considered qualified privileged communications, and constitute a fair and true report based on their interpretation of Reforma's radio interview, and the data analysis report submitted by AGB Nielsen, the High Court said. Reforma was AGB Nielsen's general manager at the time of the controversy. There was no malice in the statements, according to the SC, because they were based on documentary evidence. In addition, the High Court said the remarks were covered by the fair comment doctrine because GMA is a public figure and a big entity, operating in an industry imbued with public interest. Naayon naman nga dito, ay dahil sa dalawang uri ng privileged communication na absolute at qualified, ay nagpasya ang SC na ang mga binitiwang salita ng mga host at guest speaker ng ABS-CBN ay itinuturing na mga kwalipikadong privileged communications, at bumubuo ng isang patas at totoong ulat batay sa kanilang interpretasyon sa radio interview ni Reforma, at sa data analysis report na isinumite ng AGB Nielsen. O si Reforma na General Manager ng AGB Nielsen noong panahon ng kontrobersya. Walang mali siya sa mga pahayag, ayon sa SC, dahil ang mga ito ay batay sa mga documentary evidence. Ayon din dito na sinabi ng mataas na hukuman na ang mga pahayag ay sakop ng doktrina ng patas na komento, dahil ang GMA ay isang public figure at isang big entity, na nagpapatakbo sa isang industriya na puno ng interes ng publiko. Napag-usapan din dito ang gaya ng napag-usapan natin kanina, patungkol na sa natanggap na ulat ng ABS-CBN patungkol sa mga binayaran daw ng GMA, para makipag-ugnayan umano sa ilang panel home, na maimpluwensyahan ang viewing data, sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa mga residente na manood ng mga programa ng GMA. At ang pagbibigay umano ng GMA Network sa mga residente ng 500 pesos cash at 300 pesos na halaga ng groceries bilang monthly incentives. At syempre, napag-usapan din ng isang empleyado ng GMA sa Iloilo ang nagpatotoo, na inutusan umano siya ng station manager at 6 na iba pa na maghanap ng panel homes, at kumbinsihin silang manood ng mga programa ng GMA kapalit ng mga insentibong ito. Ayon din sa SC, ay umamin si Reforma na ang mga panel home ay tampered na. Bilang tugon, nagsampa ng reklamo ang GMA para sa danyos laban sa ABS-CBN sa Regional Trial Court, RTC, na sinasabing binaluktot daw umano ng ABS-CBN ang mga pahayag ni Reforma para sabihing ninanipula ng GMA ang ratings. Pagkatapos ay nagsampa ang ABS-CBN ng mga counterclaim para sa mga danyos. Kalaunan, ay ibinasura ng RTC ang dalawang reklamo, at ibinasura din ng Court of Appeals ang mga legal na aksyon, na nag-udyok sa mga kaso na dalhin sa mataas na hukuman. Na ilan nga lang sa mga muling nagbabalik na mga isyu ng GMA Network at ABS-CBN mula pa nga noong 2007, kaya naman, ay tanong nga ng marami, ay paano kaya ito makakaapekto sa collab ng GMA Network at ABS-CBN, na sinasabing tila magbabalik na ang network war. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?